Okay, good day po sa lahat mga ka-service. Marami pong salamat sa iyo pong panonood at sana ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating pong channel. So mga kaibigan, natin pong pag-uusapan ang pag-iwas or kung paano maiwasan ang ma-scam ka sa iyong GCash. So sa GCash ngayon mga kaibigan, merong tinatawag silang phishing scam. So yan mga kaibigan, atin yung pag-uusapan ngayon kung ano nga ba ang phishing scam at gaano ito nakakaepekto at delikado sa iyong GCash account. Ang sabi ng English Dictionary, phishing, the malicious act of keeping a false website or sending a false email with the intent of masquerading as trustworthy entity in order to acquire sensitive information such as usernames, passwords, and credit cards details. Sa madaling salita, mga kaibigan, ito yung mga taong may masasamang balak sa iyong account na gustong alamin or pasukin or i-hack ang iyong GCash account para makapasok sila at malaman nila kung anong transaction, magkano ang pera mo at ano pa at kung ano-ano pang mga importanteng bagay na sa iyong GCash account. Kaya sa video ito mga kaibigan, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba maiwasan ang phishing scam. Ito ang pinakauna mong gagawin mga kaibigan, paano natin maiwasan itong phishing scam. Number 1, ensure the details kung sino man yang padadalhan mo. Tulad nitong aking ginagawa na meron akong pinapadalahang tao na nagpapadala ko sa kanyang 300 pesos at sinusiguro ko yung kanyang pangalan at yung kanyang number doon sa GCash account. So kailangan sigurado ka sa padadalhan mo. At pangalawa, never give your personal information. So, gaya ng pangalan, address, mobile number, at password. Maging ang iyong OTP na pinaka-importante sa lahat na hindi mo ito ma-share ninuman. O kahit sa sino mang taong hindi mo dapat pagkakatiwalaan. So, maging ang iyong MPIN or MPIN number. Mga kaibigan, huwag mo itong i-share o ibibigay sa sino mang taong manghihingi sa iyo nito. Dahil malamang at sigurado yan ay nangahack na sa iyo. Ano nga ba ang OTP number at MPIN number mga kaibigan? So kailangan alamin natin ito. Ang OTP number, ito yung mga pinapadala sa ating one-time password o ito yung pinapadala sa atin sa isang beses lang sa GCash o anumang mga transaction natin sa cellphone. Kagaya nga nito. So ngayon, ano naman ang MPIN? Ang MPIN mga kaibigan, ito yung tinatawag na Mobile Personal Identification Number na katulad ng password kung paano ka makapasok sa iyong GCash account. Kailangan wag mo itong i-share ninuman. At ang pangatlo, ang pinaka-importante sa lahat ay ito. Do not click the link. Huwag nyo basta-basta i-click ang mga link na pinapadala sa iyo na kung hindi naman kayo sigurado, katulad nito. Huwag mo munang i-click ang mga yan. Ang dapat nyo gawin, kailangan i-copy paste nyo ang link, kung anumang link meron kayong nakikita, at pumunta kayo sa Google Chrome o gaya ng ginagawa ko at hanapin nyo ang virus total. At doon mga kaibigan, pindutin nyo ang URL at ipipaste nyo dito ang mga link na suspicious link. At kung ito ang lalabas at kung merong pula dyan, ay huwag nyong i-click. At sigurado yan ay phishing scam. Kaya marami pong salamat sa inyo mga kaibigan sa iyong pong panonood. Sana po ay nakatulong tayo ng kahit konti
At sana huwag niyo pong kalimutan mag-comment at mag-subscribe po sa ating channel. God bless po sa inyo pong lahat.